maikli lang to. Siguro mga 15-20 minutes na. Start na yun. Start na Kuya Mike. Oh, verse 20. Bible mo. Okay, start. Ayan, 20. Verse 20, nandun na? Nandun na? Okay, nakalagay dito. Pakibasa nga nakalagay niya. And he arose Sige. Anong version yan? Yan. and came to his father. But when he was yet... Verse Luke 15:20 ah. So he get up. 20. Mali ba yun? Tama yun. Tama yun. Ah, sige, tuloy. Kuya Mike! Iba atong version. Tuloy. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Okay. Anong version yan? Okay. Next, another version. Sa'yo bro. Ah, so wala. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Okay. Doon tayo sa dulo. So sabi doon, sa 20, di ba? He arose and pumunta yung bata, yung prodigal son, pamunta pabalik sa kanya yung tatay, nakita ng tatay, nagkaroon ng compassion yung tatay. Anong ginawa ng tatay? Ano unang ginawa? Ano unang ginawa? He threw his Iran. arms around. Hindi. Ano ba Tumakbo? yun? Ano unang ginawa? Nakalagay dyan. Ano unang ginawa? Basahin nyo kasi. So, nakita! Unang ginawa, nakita siya. Tingnan siya! Hindi unang nangyari, unang ginawa. Titignan. After makita, He ran. Run! he ran, then, And He threw Inog siya. his then, kinis siya. okay. Lord, bless your word. Thank you, Jesus. Amen. Okay. So, doon tayo sa dulo doon. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Tatlong bagay na ginawa ng tatay kung nakita niya yung prodigal. Sinong familiar sa story ng prodigal son? Nakukuha na ba ako dyan? Nakukuha na ba ako dyan? Okay. Nakukuha ba? Ano yan ha? Edit. Okay. Joke lang. Okay. So, Tumupo ako sa'yo. Di ba pala naka-record hindi yun? ba? Okay, so, ano lang yun? Bloopers. Anyway. Without the page. Anyway, so ang ibig sabihin kasi nun, kasi na-familiar sa story ng prodigal son? Lahat, narinig na. Okay. Ang prodigal son, normally, ang bida, pag kinukwento, sino? Yung prodigal son. Prodigals. Right? Okay, kasi, anong ginawa ng prodigal son? Umalis. Naglayas. Okay. Dahil sa story ng mga alam niyo ng prodigal son, nang binasa nito, it concerns about, being prodigal. So, ano ba ibig sabihin ng being prodigal? Missionary. Hindi. Di ba sa story, yung prodigal son, sa bahay hindi. So ba, Kasi, ang ginawa niya, ginawa niya yung mana niya. kinuha niya na yung mana niya, tapos Inasus niya. binaldas niya, diba? Parang ganun. Okay. So mula sa story, mula sa pagkakaintindi natin sa story, parang ang dating, pag sinabing prodigal son, pag sinabing prodigal, medyo Medyo negative, bad boy. diba? Negative bad boy. ganyan. Medyo Enzo lang. Okay. So, pero hindi, dito sa story na to, hindi yung prodigal son yung focus natin. Father. Yung tatay. Medyo Okay. So ito medyo kakaiba. Okay. Number 1. Ano meaning ba ng prodigal? Okay. So we call it prodigal son. But what does it really mean? I heard, meron mga message na nagsasabi, pag sabi ng prodigal, di ba negative word? Kasi nga, dun sa story ng Bible. Pero, ano ba talaga ang meaning ng prodigal pag titingnan mo sa dictionary? Pag titingnan mo sa dictionary, prodigal means profuse or wasteful expenditure, lavish. When you said lavish, anong ibig sabihin nun? Gas. Hindi. Maliban sa pagastos. That's another one. That's one form. Pero upo ka na. Sayad. Sayado. Ano pa? Sera? Ha? Ano? Lavish. Ano? Spending resources. Ano? Oh, meron pa. Lavish. Ano? Tagalog. Sobra-sobra. Bonggang-bongga. Ano ba?
Basta ganun, basta anything na pwede mong exaggerate na parang you're giving it away, parang ganun. Okay, so parang ang dating, nag-aaksaya ka. Agree? Okay. So, ang ginawa kasi ng prodigal son, kaya siya naging prodigal son, upo ka na lang please. Tsaka doon, upo ka na. Diyan ka na upo. Sakit sa pit. Diyan upo. Okay. Medyo. So, pag sabing prodigal son, normally, ay nga, sobra-sobra, kasi yung ginawa niya, di ba, ginastos niya ng ginastos yung pera na meron siya until, ano nangyari sa kanya? Nag-hear. Wala na siyang magastos kasi naibigay niya na lahat. Okay. Pero, sa story na to, hindi lang yung son yung prodigal. Sa story na to, pati yung tatay, prodigal. Nawala kayo? Di ba? So, we said, di ba, ang prodigal, hindi ibig sabihin niya negative kagad. Oo, parang dating sa definition is negative, pero yun nga eh, sobra-sobra magbigay. Sobra-sobra, lavish. Di ba? Okay. So, doon tayo mag-focus sa word na lavish. Ito, one of the meaning of prodigal is lavish, extravagant, luxuriant. So, pag sinabi dito, sa verse 20, ano yung nakalagay sa verse 20 yung ginawa ng tatay sa anak? He ran to his embrace and Kinis. kinis. Okay. And this is what's so amazing. The gesture made the father here have significance to what kind of love our daddy God had for us. Kung ano yung pinakita ng tatay sa story sa kanyang anak, kapareho nun kung anong klaseng pagmamahal meron ang si daddy God, pagmamahal niya towards us. Naniwala ko. Ano ibig sabihin nun? Bakit naging prodigal dito yung father? Simple na yung sagot. Kasi yung pagmamahal na binigay niya, sobra-sobra. OA, kung OA. Okay? Paano naging OA yung pagmamahal? Ito kasi. Number 1. Anong unang gawang gesture? Tumakbo. So tandaan natin OA, kaya naging prodigal yung father dito kasi OA yung binigay niya pagmamahal towards dun sa anak niya. Okay? So, number 1, sabi dito, ano nang ginawa? He ran to him. So, anong kinalaman? Ano nang bago dun sa takbo na yun? Anong bago dun sa he ran to the person? Excuse me, bata. Kami na naman to. Sige, sama ka rito, di ba? Sabi ko, pag nakita kita, dito ka, uy! Nakabalbo na siya. Kilala niyo na ako eh. Okay. So, nakakita na ba kayo ng isang tatay tumatakbo towards papunta sa kanyang anak na nagrebelde? Okay, dala kita. Okay. Talagang normally nakakita kayo na, may kakilala kayo, nakakita kayo, nakanood kayo na yung tatay, diba? Lumayo yung anak niya, tapos biglang bumalik anak niya, tapos tumakbo towards sa anak niya. Wala pa kayo nakitang gano'n? Okay. Parang nangyayari ba yun? Sa kanya. Sa kanya. Pero sa panahon natin, may mga nangyayari pang ganito, pero siguro ilan-ilan na lang. Siguro hindi natin alam. Okay. Ang ano kasi dito, nung ginawa to ng tatay sa story, guess what? One thing is sure, lahat ng taong nakakita ng gumawa nito, kasi hindi naman niya to ginawa in secret in private, ginawa niya to publicly. Kunyari, si Nemuel, yung tatay, nakita yung anak, alakad sa malayo, tumatakbo na yung papunta doon, malayo na, di ba? Hindi niya nahintay yung anak niya lumapit. So, ang daming taong nakakita. At alam niyo ba, sa panahon nila, issue yun. Issue yun. Bakit? Unang-una, ang tatay dito, mayaman. Kasi may servant Diba sabi nung anak niya sa story, babalik na lang ako doon sa bahay namin, buti pa yung servant namin, maayos pa yung kinakain. Magpapakaalipin na lang ako. Diba? So, big sabihin, kaya sila. Kahit pa paano. Okay? Pangalawa, kung ikaw mayaman sa panahon na yun, ang damit nila sa panahon na yun, alam niyo ba kung anong damit nila, may idea kayo? Paano sila manamit? Robe. Okay. Pambaba, anong damit nila?
Palda. Palda, parang gano'n. Long sleeve, baba. Okay, parang palda. So, imagine this. Palda ka na hanggang dito. Try mo tumakbo. Madala po. That's why I hate dresses. So, ano kailangan gawin para makatakbo ka properly? Taas yung pang. Tataas. Natas yung palda. So, I want you to imagine this. Okay? I want you to imagine this. Yung tatay, mayaman, may palda, ay hindi, nakadabit ng gano'n. At kailangan tumakbo, nakita yung anak, tatakbo siya. At kailangan niya itaas yung takbo. Ano? Mas isa ka sa servant at nakita mo ginagawa yun ng ama mo. Paano ka magre-react? Shock. Ha? Baliw. Matapos. Ha? So parang, ano na yung ginagawa niya? Parang sa panahon natin ngayon, makakita ka ng parang businessman, di ba? Nakapostura ng postura, tapos parang ang dating ng tumatakbo siya, parang tinanggal niya bigla yung sapatos niya, tumakbo siya nakatalampak. Alam mo yung parang ganun yung style nun? Okay. Issue ba o hindi? Right? Lalo na pag nakita ka ng mga business partners mo, di ba? Parang, bakit? Ano ginagawa nito? Di ba? So, issue siya kagad. So, issue siya kasi hindi mo ginagawa yun. Alam bakit? Kasi it's a shameful thing to do nung panahon nila. Pag ikaw tumakbo, naginaas mo yung palda mo, tumatakbo ka, isa siya sa nakakahiyang bagay na gawin. Tinatanggal mo yung respeto mo sa sarili mo pag ginawa mo yun. Okay? Pero yung tatay, what's so good about the father is this. Wala siyang pakialam. Sabihin ng iba. Okay ba yun? Ang gusto niya lang, maging mapalapit sa anak niya. Number 1. Okay. Number 2, ang gusto niya lang, wala siyang pakialam eh. Ang gusto niya lang yung anak niya. Hindi yung concern ng iba, hindi yung issue, wala siyang iba. Ang gusto kundi sino? Yung anak niya na bumabalik. Okay. I-relate natin kay Daddy God. Daddy God. Alam niyo ba, ang gusto lang ng God, ni Dad. Diba? Dad. Si Ara nga ama eh. Okay. Ang gusto niya lang, alam niyo ba kung ano, is to get closer to you. Wala na siyang ibang gustong gawin. Gusto niya lang maging close kayo. Yan ang pinakagusto ni Daddy God. Kaya sabi niya, sabi sa Bible, di ba? Sabi sa James, draw closer to God, then He will draw closer to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Sa story, sino unang lumapit? Hindi. Yung anak. Yung anak. Kasi bumalik. Oo, kasi bumalik yung anak. Okay? Yun, okay. So, yung tatay nag-antay lang. Pero, the moment na nag-decide yung anak na lumapit at hindi pa rin din, alam mo yung todo-todo nakakalapit yung anak, lumapit na tatay. Alam niyo the same thing with the Lord. What's so good with God? When you decided, God, gusto ko maging close sa'yo. Wala ka pang ginagawang effort. Alam mo, si Lord gumagawa ng paraan para maging closer pa sa'yo. Alam mo, yung mas na-experience mo siya. Mas nakikita mo yung parang, wow, Lord, grabe. In love ako sa'yo. Alam mo yung ganon? Okay? Yung napanood mo. Yung pinanood ko sa'yo nung Friday. Ayun, yeah? Bakit nangyari yun? Di ba? So, what happened sa Prayer Mountain? Bakit ganun? Kasi, we decided na, Lord, gusto lang namin maging close sa'yo. Gusto lang namin ma-in love sa'yo. Then, God did something. Alam mo yung totally, paano ba natin i-explain yun? Totally blow up our mind. Parang, hindi namin na-imagine na ganun yung gagawin ng Lord ng oras niya. Okay. So, ang question na lang, ito, do you want to get closer to the Lord? Do you want get closer to Daddy God? Okay? Number 1. Okay. Number 2. So, bakit naging lavish yung love ng Father? Maliban sa tumakbo siya at wala siyang pakialam sa sabihin ng iba. Ito, He threw His arms around him. Nung nakita, hindi lang siya tumakbo at biglang may itak. Ba't ka bumabalik? Wala ganon. Okay? Ang ginawa niya, bigla niyang niyakap ang kanyang anak at sabi, yun lang, yakap niya anak niya. So can you imagine that? Doon muna tayo sa yakap, wag kang fast forward. Walang suspense eh. Okay, let's imagine that. Again, ikaw, nung lumayo ka ng malayong-malayo sa tatay mo, then bigla ka lumapit, bumalik ka, then alam mo yung pakiramdam na nakagawa ka ng kasalanan,
Tapos pauwi ka ng bahay mo. Inaabangan na ako dito. Ano po yung gano'n? Kasi alam mo yun, nagre-rehearse na sa utak mo yung sasabihin mo. yung kung ano may excuse o explanation na sabi. Sino nakaka-relate? Diba? Nagre-rehearse, diba? Nagpa-practice mode ka na. Tama. Oo, di ba? Okay. So, tapos, instead na makalapit ka, instead na alam mo, pagbukas sa pintuan, di ba, inaasa ka, papagalitan ka din, sasabihin, papagalitan, hindi pala, no? Ang salubong sa'yo, kumain ka na? Alam mo yung panira ng trip, ikaw practice ka ng practice. Okay, may ganon. Pero, pag ganon kaya yung setup, ano may experience mo? Di ba? Diba? Parang magugulat ka, tapos at the same time, alam mo yung dapat natutuwa ka, pero alam mo yung nakain ng magulang mo, di ba? Kinukulang ba to? Lalo na pag hindi mo nakikita yung magulang mo na gano'n. Agree? Okay. It's the same thing. I believe yung reaction ng prodigal son, example, ikaw yung prodigal son, bigla ka niyakap ng tatay mo. What will you feel? Diba? Remember that, ha? Hindi pa patay yung tatay mo, kinuhanan mo na ng mana. Tapos ang kapal ang mukha mo, bumalik. Ha? So what will you feel? Tapos biglang, hindi ka naman sinundan ng, hindi ka naman, di ba? Hindi ka niya, niyakap, para patayin. Sa yakap, di ba? Niyakap ka niya kasi mahal ka niya. What will you feel? Will you feel special? Will you feel guilty? Yes. Right? Yeah. Okay. Consent. Okay. Ano ba ibig sabihin ng embrace? Intimate or close encircling with the arms, pressure to the bottom plus hug. Then, to cling to cherish, to love. So, hindi mo niyayakap ang isang tao na ayaw mo yakapin. Number one. Plastic. I mean genuine love, genuine embrace. Okay, hindi mo niyayakap ang isang tao na genuinely, di ba, showing love, di ba? Oh, plastic. Alam mo yung tipong niyayakap mo, tapos kasi, kulang na lang mamatay. O kaya niyayakap mo yung mukha mo naman, di ba? Di ba? Alam mo yung gano'n? Okay, hindi gano'n. Pero yung genuine love, yung genuine embrace, you never hug someone na, parang wala lang. Di ba? Ikaw, kaya mo yumakap ng taong grasa? Hindi. Kung nag-exist yung love? Hindi. Right? Kaya mo hindi, wag na taong grasa. Kaya mong mag-hug ba ng BBO? Kung hindi nag-exist ang love? Ay, hindi, di ba? Pero siguro kung yung tao na yan, love na love mo, kunyari, example, crush mo, whatsoever, o asawa mo na one day, or, hindi, di ba? O kaya, tatay mo, alam mo yun, kahit na may ano pa yan. Alam mo, wala kang pakialam. Basta nandun yung love, you can hug that person. Agree or ano? Agree. So when you embrace, it is sign of you love. You show your love to the person. Agree? Yes. So you're learning something? Yeah? So, alam niyo ba, God is doing the same thing to you. God is telling us right now, you are still my child no matter what. Sabi ng Lord, anak kita eh. Ano man mangyari. God still willing to accept anyone who will come to Him. God is not a harsh God, but is a God who will accept those who will come to Him. So, do you have any idea kung ano nangyayari pag in-embrace ka ng Lord? Idea. I remember this story. Based sa experience ko before. Nasa summer kami, di ba, ang hirap mag-embrace kung hindi nag-exist ang love. Agree? Yes. Okay, clear na yan. Nasa summer kami, first time ko nag-youth mission doon. At first, that will be my second preaching sa summer. Okay, the first preaching is Tacloban. Then, nagkaroon kami ng youth camp a weeks after that. Then, pumunta kami sa summer. 250 na young people, tas iba-ibang young people. At hindi lang young people eh. May mga, alam mo na, kahit hindi young people, nakiki-young people. Alam mo yun? Okay, ganun ang youth camp sa probinsya. Wala kayo. Okay, so, after ko mag-preach, di gumalaw ng Lord ng so mightily na talaga sinurprise kami. Kasi iba yung galaw. And what happened next is, ayun na, alam mo, nagpe-pray na, nagbabagsakan na sila, di nag-iiyakan na yung mga tao. Tapos, ako umiiyak na rin ako kasi first time ko naka-experience ng ganun. Ako nag-preach, second preaching ko pa lang, tapos nagpa-altar call ako, yung mga tao talagang, alam mo yung overwhelmed ka.
pinaiyakan na din. The Lord instructed me, yakapin mo sila. O di, alam mo, nag-uumapaw na yung love sa akin. Hindi ko naman sila kilala eh. Di, I started to embrace them. Okay. Remember this. Sabi dito, pag nag-exist yung love, wala kang pakailam. Right? Okay. What happened next is this. Habang yakap-yakap ko yung isa at kinocomfort ko yung isa, and I'm praying for that person, and yakap-yakap, praying for that person, may naramdaman ako. Hulaan niyo ko ano. Sports! Hindi. Mas worse sa iyo eh. Ano? Baka tama ka. Ano? Sparks. Ano yung sparks? Ay, hindi. Hindi yun. Yun. Okay na sana kung sparks eh. Hindi eh. Ang naramdaman ko, hindi kuryente. Alam mo ano? Slimy. May idea na kaya. Slimy kasi nakapiyakap siya tapos gumagano, no? Damang-dama mong dahan-dahan na bumababa sa braso mo. Sipon. So, kasi, alam mo, sabi sa inyo eh, kasi we're praying kasi umiiyak na sila. Di, ako naman, alam ko na, pero alam mo, and you are overwhelmed by love, wala ka nang pakialam talaga. Yung talagang, alam mo na, gusto mong mandiri, pero alam mo yung sa loob mo, ayoko mandiri, ayoko, pero sa loob ng utak mo, mandidiri ka. Pero hindi eh. So, ang ginawa ko after praying for that, walang dire eh. Di, pero what's so good, alam niyo ko ano? E pagkatapos ni ate, pag-yakapin ko, may mama. Niyakap ko uli si Manong. Yung si... Simple effect. Okay. So, what does it mean? It means when love exists, okay? When you embrace by someone genuinely, pinapakita sa'yo ng tao na, hey, this is how much I love you. I don't care anong pinagdaanan mo in the past, or who you are, or ano man. Basta, this is how much I accept you, I love you. Okay? Kasi it means acceptance. Okay? O yan, pinaulan na ng Lord. Then, what happened ba? Okay. Pag si Lord nag-embrace sa atin, sige, patapos na tayo. Pag si Lord nag-embrace sa atin, it's just like a little kid. Alam niyo yung sa may elevator, yung may salamin, yung maakit siya tapos nakikita mo yung labas? Nakakita na kayo nun? Okay. Pero story, may dalawang mag-ama, pumasok sila dun sa elevator. Tapos pagkapasok nila sa elevator, yung bata, normally ang kid, gusto niya lagi saan? Sa may salamin. Gusto niya nakikita niya, sabi niya, wow, ganda naman ito, ganyan. Okay. Alam niyo ginawa nitong kid na to, hindi nandun siya kasama tatay niya. At nung una, nag-e-enjoy siya. Pero yung elevator, ihito siya every floor. And what happened next? Napuno yung elevator. Alam niyo maya-maya yung bata. Alam niyo na sana? Wala na siya doon sa lamig. Alam niyo bakit? Kasi na-push back na siya eh. Ng mga sumasakay. Eh kasi mga sumasakay matatanda at mas gusto rin nila sa salamin. Kaya ano magagawa ng bata? Wala. Mas mamaya, syempre, bata ka, di ba? Normally, pag yung bata, hindi mo na nakikita yung gusto mo. Anong nararamdaman ng bata? Iyak, naiinis, napoprostrate, pero you feel powerless. Agree? Kasi bata ka. So, anong gagawin ng bata? Simple lang. Gagawin ng bata, he doesn't need to say anything. Tatas siya yung kamay niya. Di ba? O, tatas siya yung kamay niya, di ba? Kasi ano gagawin ng tatay? Buhatin. At the moment na kinarga siya ng tatay, alam mo yung iyak, yung frustration, yung inis, lahat naglalaho. Lahat nagkakaroon ng comfort, nagkakaroon ng security. At yung hindi niya nakikita kanina, nakikita niya na ulit. Bakit? Kasi kasing tangkad niya na yung tatay niya. Buwan na siya. So nakikuha niyo, relate natin. What does it mean when God embraces you? Sometimes, life will bring you things na hindi mo gusto. Agree? But you forget one thing. You forget you have a daddy. More than pa sa tatay mo dito sa lupa, mayroong ka daddy nandun sa taas. And you forget this thing. Alam mo kung ano forget this thing? Nakakalimutan natin, itaas yung kamay natin, sabihin natin, Dad, karga naman dyan. Parang, ang corny naman, kuya. Eh, ganun talaga eh. Diba? So, at when you said, God, karga naman dyan,
Sa totoo lang, it brings you encouragement. Why? You're saying to God, Lord, hindi ko kaya mag-isa to. Gusto ko dyan sa pwesto mo. Gusto ko yan. Kasi the moment that God embrace you, it will bring you security, comfort, encouragement. Nasubukan mo na ba yan? Try nyo mamayang gabi. Diba? Bago kayo matulog, o kaya kung naliligo kayo. Ano ba yung pagsasabi ko naman? Minsan ako, sa totoo lang, minsan pag tumatakbo ako dito, then pagod na ako, or I feel great, tinakas ko kamay ko. Sabi ko, Lord! Woo! Tapos pag tumatakbo ako, nagmamarathon ako. I mean, pag pagod na ako, hindi ko sinasabi pagod na ako eh. What I'm saying, sa totoo lang, and nakakatawa kasi ako, sumisigaw ako pag pagod na ako. Pero normally, sinasigaw ko, alam mo na, thank you God! Oh Lord! Hallelujah! Narinig ko, dami rana, narinig ko, wala akong pakailan. Why? Kasi sinasabi ko kay God, tapos I'm just lifting my hands, parang sinasabi sa akin, Lord, I can do this. Wait, I cannot do this alone. But we can finish this together. Diba? I cannot see the finish line. Ang layo pa, ilang kilometers pa. Pero kwento ko nga sa kanya, nag-iiyak na ako eh. Pero Lord, kasama kita. You can see the finish line, Lord. Alam mo yung gano'n? In the end, natatapos ko siya. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, natatapos ko siya. At pag natapos ko siya, alam mo yung tipong feeling ko sa sarili ko, wow, grabe. So, it's the same thing. Hindi lang sa running, sa everything. When life gives you things na hindi mo gusto, just lift up your hands to God. Then sabi nga sa kanta, things will be alright. Tama? Yan. Sabi natin, Lord, paulan niya, Lord. Ulan na. Then, last one. Okay, sabi sa verse, Romans 8:38-39. Ito sabi isa pag sinabing embrace, at pag in-embrace ka ng Lord, isa sa meaning ito is not letting go. Tama, di ba? Try mo. Embrace, not letting go. Sinasabi sa'yo ng Lord, I won't let you go, I won't let you go. So, sabi dito Romans 8:38-39, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sa Tagalog, walang sinuman at walang anuman ang pwedeng makapaghiwalay ng pagmamahal sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Sweet ba siya? Sweet kaya si Daddy God? Then last one, closing. Na first, anong ginawa ng tatay dito? Tuwakbo. Second, embrace. And pangatlo, kiss. Okay. What does it mean pag to be kissed by someone? Kilig. Sino nakaranas? Anong ibig sabihin nun? It's a show of what? It's a show of love. And kulang. Fear. Then, kiss. Affection. This is kiss of affection and love. It means that you like someone. Okay. So yung father, hindi lang siya excited mapalapit sa anak niya. Hindi lang siya excited yakapin ng anak niya. Pero alam niyo yung ganito yung nangyari Kuya, anong klaseng halik yun? Imagine niyo. Yung tatay, hinalikan yung anak. Paano kanya niya hinalikan yung anak? Hindi, anong klase? Ano yun? Anak! Ganun na ba yan? Ako hindi ganun Gusto ko imagine yun, ano nangyari? Alam niyo yung yun. Yung parang maliit na baby na tinagtad mo ng halik. Alam mo yung ganun? Kuya, nangyari kaya yun? Sa panahon nila nangyayari yan. When you are excited to see someone, alam mo yung ganun, di ba? Sobra na lang, kulang na lang, di ba? Pang baby, di ba? Kaso pag lumaki, hindi na. Okay. So, ano man ibig sabihin ng kiss? It means much love. The father wants to show that he still loves his child no matter what. Okay, number 2, it means much forgiveness. Na sinasabi ng tatay, tinatawad na kita. Hindi pa nagsasalita yung anak, tinatawad na. Number 3, it means full restoration. It means na sinasabi na kahit anong ginawa mo, anak kita.
At kung feeling mo na wala na yung mga bagay sa ng pagiging anak mo, hindi, anak pa rin kita. Then finally, it means exceeding joy. Sabi exceeding joy, tuwang-tuwa yung tatay sa pagbabalik ako. Okay? Sobra yung happiness niya. Sobra-sobra. Super. Then, ngayon, I just wanna say na si Lord, sobrang happy sa'yo. Naniniwala ka? Naniniwala kayo? O hindi? Ngayon, kung si Lord sobrang happy sa'yo, happy ka ba? Well,